Ako po si Joey Nunez at dadaling ko po kayo sa mundo ng trucking at logistics, heavy equipments at non-life insurance. So ready na ba kayo? Tara, let's move out! Makikilala natin this episode si Nechi Baldado. At kahit mahirap, delikado, pinasok niya ang pagiging backhoe operator upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Sa wakas, mai-interview na natin ang Filipina backhoe operator na na-encounter po natin. Nais kong ipakilala si Miss Nechi Baldado. Ilan taong ka na, Nechi? 37 na, sir. 37. Saan ang probinsya mo? Sa Palawan. Saan ka ba unang natuto na mag-operate ng backhoe? Kasi papa ko, operator driver, tas kapatid ko mga lalaki, operator driver, marunong siya mag-drive ng truck, tas operate ng mga equipment. So, Ingit na ingit naman din ako yung pagkakataon nun. Gusto ko mag-ooperate ngayon na papapractice ko yung sarili ko. Lalo na itong yung kuya ko na-assign sa tabi ng ilog. Oo. Sa lugar ng Palawan yun eh. Oo. Tapos ayun na, nakapag-practice naman din ako mag-operate. Okay. Magagamit ko rin pala ng pagkakataon na hindi inasahan na magkaiwalay ko yung asawa ko. Tapos nag-iisip ako paano ko sila buhayin, mga anak ko. Kaya yun na yung nakapagtrabaho naman ako sa pag-ooperate ng bako. Para kahit paano malaki-laki ang sahod kaysa ikukumpara sa tindera o kahit patulong. Lalo na kung hindi naman din ako nakapagtapos sa aral. Nilakasan ko loob ko. Nilakasan mo loob mo. Na kapagtrabaho na ganong kakaba-kabat isipin. Paano ka nagpunta dito sa Luzon? Pangarap ko rin talaga mag-DH, mag-abroad. Pero hindi ako naswertihan sa makasama sa abroad sa mga kasamaan ko sa accommodation. Kaya pumunta na lang ako doon sa kapatid ko sa Bulacan. Sa Bulacan, okay. Tapos sabi ng kapatid ko, marunong naman daw ako mag-operate ng bako. Bakit hindi ka na lang mag-apply ng mag-operate ng bako? Sabi ko naman, posible naman na matanggap ako, babaeng tao nga, matanggap ako operator. Sinubukan naman namin, sinamahan ako, nagmumotor kami. Lahat ng pwede applyan, pinapasahan namin ng requirements. Ayun, doon lang pala sa Bulacan lang kami nakahanap ng trabaho. Sa ngayon, gaano katagal ka na nag-ooperate ng backhoe? Magti 3 years pa lang. Ano yung unang company na napagtrabahuhan mo? Una sa GST. GST. Tapos napunta naman sa Diwang. Tapos Diwang, okay. Ngayon naman sa Walon. Walon. O shoutout po doon sa mga company na yon na tumanggap kay Miss Nechi Baldado na hindi po kayo discriminate sa kanyang kasarian na kadalasan nga ito ay trabaho na pang lalaki. Ano yung mga challenges, ano yung mahirap dyan sa pagiging backhoe operator? Sa bundok pag na-assign. Na-assign ka sa bundok? Nakatakot doon pag, yan, laging umuulan, tapos i-clearing pa kayo doon sa taas. Madudulas ang truck pad, baka mapunta sa baba. Ganun. Oo. Ayun, nakaya naman din. Awa ng Diyos, natapos ang project doon, okay naman. Lagpasan. Naging matagumpay. Tsaka yung landslide, delikado rin yan, di ba? Sa mga bundok. Pag sabing bagyo naman, hindi naman pinapapasok yung mga tao. Ano yung mga sobrang nakakapagod ba yan? Dire-diretso ba ang trabaho? Simula ka malauna hanggang alas 5 naman ang break time, alas 5. May kapaguran, ngawit sa kamay. Pero kinakaya. Makakawit sa kamay. Ayun, tuloy-tuloy yung trabaho lalo na pag may buhos. May buhos ng simento. So ano ba nagiging tulong ng backhoe doon sa pag may buhos yung simento? Pagbubutas, rig muna yan reg. Magbubutas ng reg, kukunin yung lupa, paunti-unti, inaangat sa taas. Yun naman sasalukin ko para ikakarga naman sa truck. Okay. Pagtapos niyan, proseso nun, ayun magsabi nila, magbubuhos natin sila. Pagtapos nilagyan na ng bakal, isasabi nila. Di ba, syempre, sa trabaho mo, puro lalaki yung mga kasama mo, di ba? Hindi ka ba na-discriminate ng mga kalalakihan na, babae ka, ba't nandito ka sa mundo ng mga kalalakihan ng trabaho? Mayroon namang nagsasabi sa akin, kababae mong tao yan, pinasok mong trabaho, ganun. Sagot ko naman, kaya mo nga, siyempre kayaan ko, ganun. Yun, ibig sabihin, kaya ng lalaki, kaya din ng babae, basta meron kang determinasyon, di ba? Yun na. Ano yung mga nakakatakot na pwedeng mangyari dyan? Maka-aksidente ka ng tao, ganun. Maka-aksidente ka ng tao. Yun, May nangyari na bang ganun awan ng sa'yo? Diyos, wala naman po. Wala May minsan na muntik-muntikan, kaya talagang nasa isip ko rin talaga na ayoko maka-aksidente ng tao. Kaya
todo ingat naman din. Todo, nandun yung full concentration mo sa Opo. trabaho palagi. Yung magsiswing pa lang ako, pero bago ako mag-iisip na magsiswing ako, ang isip ko, nakapokus din talaga ako sa pagsiswingan ko. Tapos pag-aabante o atras man, yan na nga. Talagang ano rin ako, Nakatutok ka. nakatutok din ako kasi ayoko makaksidente talaga Oo. ng tao. Yun nga, syempre, sa laki ba naman ng backhoe, kailangan nandun yung focus mo dahil isang pali niyan, pwedeng makadurog ka ng tao, di ba? Opo. Makakapatay yan. Kaya malaking responsibilidad na mag-operate ng ganyang klaseng equipment. At hanga ako sa'yo na kinakaya mo. Alam mo ba, sa totoo lang, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng Pilipina backhoe operator na sobrang bihira na may ganyang klaseng babae na pumasok sa ganyang profesyon. Ano ba yung mga sizes niyang backhoe na na-operate mo na? Yung Caterpillar Caterpillar. 360, tapos yung Isuzu 210. Ano yan. So marami ka na palang klase ng backhoe na na-operate. Minsan may maliit naman din. Tulad ng PC-30. Gaano kalaki yun? Yung makikita mong may maliit na backhoe, ayun. Sa backhoe, ano yung brand na masarap i-drive? Yung madali siyang i-operate? May ganun ba? Komatsu 210, ayan. Komatsu 210, yung sa backhoe. Tapos yung Caterpillar 320. 320. Oo. Siyempre, yung mga ganyang equipment, hindi rin biro ang halaga niya, no? Kaya pwedeng masira mo siya or makadisgrasya ka nga. Kaya laking responsibilidad mo sa mga anak mo. Anong mensahe mo nga pala sa kanila? Mga anak ko, pagpatuloy nyo yung pag-aaral nyo, kahit nahihirapan ng mama nyo magtatrabaho, sige, go lang. Kakalungkot, malayo ko sa akin. Sila, papa mo, kasama pa rin ba nila? Si mama ko na lang kasi Mama mo na namatay na si papa ko. Oo. Ay, yun ang inspirasyon ko, sila. Sipagan ko talaga din na may maipadala ko sa kanila kasi wala silang hanap buhay doon. Bali, yung pamilya mo sa Palawan, sa'yo pala naasa na yung padala mo. Kaya pala, todo sipag, kahit delikado pinapasok. Yan po ay isang inspirasyon sa ating mga manonood na kahit ano pa pala ang kasarian mo, basta as long as tama at maayos ang iyong trabaho, yan iyong papasukin na may tulong syempre ng Panginoon na laging kang safe at hindi ka makakadisgrasya ng ibang tao. Ano yung mga maipapayo mo sa mga babae, lalo na sa mga single mom na pinanghihinaan ng loob? Anong maipapayo mo sa kanila? May kahirapan din talaga isipin na ikaw na lang talaga tataguyod sa mga anak mo kung paano mo sila buhayin, ganun. Tapos lakasan ng loob, maraming marangal na trabaho na pwede nating pasukan. Sa mga babae naman na gustong pasukin ng pagiging backhoe operator, anong maipapayo mo sa kanila? Mga ka-single mom dyan na matrabaho tayo na hindi lang lalaki ang makakaya ganitong trabaho, makakaya rin natin. Inspirasyon na natin yung mga anak natin. Ikaw ba ay heavy equipment owner or contractor na naghahanap ng affordable at maaasahang insurance para sa iyong backhoe, boom lift, bulldozer, crane at iba pa? Yes, I got you. Ito ang tinatawag na property floater insurance. Ito ay proteksyon pag ang equipment ay nawala, nanakaw, or madamage. For quotation and inquiries, nasa description box ang aking contact details. Di ba nabanggit mo na delikado yung hanap buhay mo? Maraming mga challenges, any moment pwede magkaroon ng disgrasya. Kaya ako, bilang bago pa lang ang channel natin, pero bibigyan kita ng libreng accident insurance na para miski pa paano, meron kang peace of mind na kung sakaling may mangyari sa'yo, yung mga anak mo naman may matatanggap na suporta at ayuda. Ito nga pala yung policy ng personal accident insurance mo. Insured ka na for 1 year. So, simpleng coverage lang pero syempre, sa
pagdating ng pagkakataon na kailangan, ito ay magiging suporta para sa panganak ko. So, yan. Exceed. Bigayan ni Joey. Kuya Joey. Ito yung pagkakataon ko na ipakita na nag-care ako sa mga katulad mo na operator ng heavy equipment dahil panahon na para maipakita din natin sa mga tao yung importance ng mga heavy equipment operator. Alam ko may mga nagsimula na rin. Sana makapag-ambag ako na maipakita sa tao ang kahalagahan ninyo. Baka kailangan nyo po ng Filipina backhoe operator na pwedeng maging model ng company nyo. Pwede po si Nechi mag-apply po sa inyo. At doon sa mga agency dyan na kailangan ng backhoe operator sa ibang bansa, baka pwede naman pong matulungan natin si Miss Nechi Baldaldo na matupad niya ang mga pangarap niya sa ibang bansa na makapagtrabaho din. At mas maganda ang maitutulong niya sa mga anak niya, sa kinabukasan ng mga anak niya. Nechi, maraming salamat ulit sa napakagandang pagkakataon na ma-interview kita dito sa aking episode na to. Isang karangalan yan sa pagsisimula ko sa pagbablog na napakahusay, isang single mom na nagsumikap, nagtitiis ng lungkot at hirap at pagod para sa kanyang mga anak. Maraming salamat po sa mga nanood. Ako po si Joey Nunez, delivering peace of mind. Don't forget to like and subscribe.